So ayan mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat. Ang araw na ito ay pagbili natin ng ating pagkain ng ating mga alagang manok mga kabrid. So ayan no, dahil may dumating na blessing galing kay Sir Jonathan sir from outside the Philippines. Thank you sa patuloy mong paggabay sa akin. So sana po ang tanging hiling ko lang dahil wala akong kakayanan na maibalik sa iyo ang bagay na na ibibigay mo sa amin. Sana po na ano tayo na sana pagpalain ka sa mga desisyong gagawin mo, sa mga bagay na mas makakabuti sa iyo. Sana tama ang desisyon mo at sana gabayan ka ng nasa taas. Sana tibay lang ng loob, panalangin, kuha mo yan. Sir Jonathan, maraming salamat. Sana po ay maging blessing pa ang mga maging blessed pa ang mga kagaya mo, sila Sir Willie, sila Sir Gino, sila Sir Ronald. Thank you sa inyong lahat sa suporta. And then ito mga kabrido, maraming thank you. Panibagong araw na naman, let's go. So ito na po mga kabrid ang aking nalabasan ng ating biyaya mga kabrid, isang sakong Enerton, isang sakong Integra 3 mga kabrid, at siyempre yung special mix natin, yung ginagawa natin para sa nakikita nating sitwasyon ng isang manok mga kabrid, depende sa edad, kaya nagkakaroon tayo ng sariling mixture. Ayan more on crack corn yan siya. More on crack corn. So ginagawa ko lang ito pag may kailangan akong punan sa pangangailangan ng aking mga alaga, depende sa aking pag-identify or pagkilala sa kanila sa sitwasyon nila. So tara, samahan niyo ako. Ikot tayo, mag-share tayo ng natural nating pamamaraan, ang pagpapakita ng ating sitwasyon sa ating backyard mga kabrid. So ayan tuloy-tuloy na. Ayan, maraming thank you sa inyo. Isang sakong Enerton, isang sakong Integrate. Let's go mga kabrid. Eto na, tara na. Ayan mga kabrid. Ayan, samahan niyo ako mga kabrid. Walang tigil ang ulan, magdamag. So hindi tayo natulog na naman kagabi dahil yung ulan. Ang ulan kasi sa opportunity sa mga mahilig man lamang, yung mga magnaba. So ayan ang ginawa natin, hindi tayo natulog. Tapos pagkadating ng 6, pakain tayo, tigo konti lang. Tapos ang ginawa natin ngayon is nagpa-snack tayo mga kabrid. So ayan ang ganda sana ng panahon. Kaso yung langit hindi siya predictable na sinasabi. So medyo kahit papano sa experience natin, medyo napipredict natin kung maghapong mag-iinit. Pero pag ganyan ang panahon mga kabrid, ganyan ang panahon, mamaya-maya na naman, bubuhos na naman yan. So ang ginawa ko, dahil today is fasting day para sa ating mga alaga, nagpa-snack ako ng tanghali. Kasi mamayang gabi is hindi tayo papakain, mag-skip meal tayo. So kailangan busog sila para sa magdamag nilang yung walang laman ang tiyan. So yung ginagawa nating fasting mga kabrid is may benefits yun, may positive effect, and then may positive and then may negative. So maging mitikuloso ka or maging mapagmatsyag ka sa gagawin mong pagpapasting, depende sa kalagayan ng iyong pong mga alaga mga kabrid. So pag ang kalaga mo ay ito ang mga dahilan kung bakit kailangan magpasting. Pag ang mga alaga mo ay medyo matataba na, malalaki na pangangatawan or something na tingin mo hindi na proportion yung movement nila dahil sa laki ng pangangatawan nila mga kabrid, is yun ang isa sa puntos. Pangalawa, pag ang mga manok mo is hindi na sila mabilis kumain, kasi syempre may monitoring tayo sa 7 minutes to 5 minutes na pagkain nila, para pag ganyan yan. Pag nakita mo magpahinga po yan sa loob, magpahinga po sila sa loob, tapos iwanan nila ang pagkain nila, mag-monitoring ka na, uy, mayroon pa bang isa? Tingnan ko yung iba. So pag ang iba ganun din, makakuha ka ng mga 3, 2, 4, mga ganun mga kabrid. Sa out of 64 mga kabrid, may ganun kang behavior na namili na sila or iniwanan na nila ang pagkain nila, babalik-balikan tas iiwanan. Na yan, ang mga alaga mo pong manok is subject for for fasting na sinasabi. Ang kagandahan ng outcome ng fasting is nami-maintain natin or nare-reset natin ang appetite ng ating mga alaga mga kabrid. Napakahalaga po ng feeding discipline or feeding process na tama sa ating mga alagang manok, para po makitaan natin sila ng tamang pangangatawan. As I told you lately, last and sa beginning pa lang mga kabrid, na if you control the feeding of your roosters, you control their body.
you can predict the body because you know the process, you maintain the process mga kabrid. So ayan mga kabrid, malalaki pa ang katawan yan. Ayan gutom-gutom, hindi nila titigilan yan mga kabrid. Nagpa midnight snack tayo o nagpa snack tayo ngayon. Ayan, sinisimot talaga yan nila mga kabrid, sinisimot talaga nila yung mga pakainan nila. Makikita mo kung paano sila, hindi nila talaga titigilan yan mga kabrid. So hindi tayo ngayon, yung maglatag-latag dito kasi nga yung ulan. Ang lupa kasi mga kabrid para sa mga manok, yung paa nila, kita mo yung paa nila, napaka absorban po niyan sa moisture. So pag ang manok or kulungan or lagayan mo or chicken houses mo yung lupa niyan basa dahil sa ulan or something na basa, tapos naapak-apakan nila antimano mga kabrid, 2 to 3 days mga kabrid, 2 to 3 days mga ganon, nagkakasakit po ang ating manok mga kabrid, nagkakaroon sila ng lagnat or halak mga kabrid. So yung manok natin is very mabilis silang makaramdam ng lagnat pag gano'n ang sitwasyon nila. So para maging safety mga kabrid, hindi ko muna sila yung ilalatag dito. So ayan marami tayong ibisita na ibon mga kabrid. So ayan sila yung ating ipakita ko sa inyo ang mga nangyayari sa ating backyard. This is an update vlog para sa ating mga alaga. So ayan yung ating mga alaga mga kabrid, malalaki na mga kabrid. Later on maririnig na natin yan magtulaok. Isa yan sa palatandaan pag nagtulaok na ang mga yan, na kumpleto na nila yung balahibo nila gaya nito, pang baby stag, yan. Kailangan na rin natin silang mailagay sa tamang bahay ng manok, kulungan nila o yan gaya yan yan ang mga itong 10 na to mga kabrid. Yan yung 10 na yan ang mga bagong harvest natin. So ito hinarvest na natin, ito inano na natin to sa kasi ayan na siya ganda ng pangatawan niya. Tapos na siya, early maturing kasi siya, hindi gaya late maturing yun, tsaka yun late maturing. So ayan mga kabrid, ayan sila. So ayan, mayroon din tayong 4 dito, yung ating throwback. Ayan yung ating throwback dyan. Ang ganda ng pagkaka niya yung pagkakakulay niya kasi ayan siya, yung likod niya is parang nag-gold ba. Tapos ito yung mga high station na sinasabi sa ating selection. Sila yung mga high station na magagandang kumbaga sa siya, good for broadcock. So ipakita ko sa inyo kung paano ako nakakapag ng broadcock. Ito yung isa sa nasilikong broadcock mga kabrid. Gagawin natin siyang pangtuloy sa palahi. So yan napakalaki ng pangangatawan, ang tangkad, napakahaba ng bias. 5 months old mga kabrid, 5 months old pa lang yan, pero grabe na yung laki ng pangangatawan niya. Matured na siya tingnan. So katawan din yan, hindi biro din ang katawan yan. So ang katawan mga kabrid para sa akin nakadepende talaga sa laki ng buto mga kabrid. So sa bone niya, bone capabilities, pati yung kumbaga sa lakas ng manok o yung sinasabi nilang power ng manok, tingnan mo sa buto, doon ang capability lang ng kanilang kayang ipakitang lakas mga kabrid. So ito mga kabrid, ipakita ko sa iyo yung isa. Ito yung pinaka first runner up sa ating palahi na gagawin natin, itatabi natin. Pag sinabi nating personal select, itatabi natin siya dahil siya ay pangtuloy natin sa pangpalahi. So yan 5 months old, kapa 5 months old pa lang mga kabrid, pero ayos na. Ayan napakalaking manok, high station din yan. Maganda yung talagang niya, parang yung tatay niya na mga kabrid. Ayan yan ang mga hinahanap-hanap natin. So tingin ko pa lang dito sa ating outcome, nakuha na natin ang hinahanap natin. Nakuha na natin. So mayroong mga mas maiigi pa, kaso mga mid to high sila, pero sila talaga yung mga kumbaga para sa akin sa pagkilatis ko sa sarili kong pananaw at proseso or pag-identify, ito yung mga medyo puro-puro na sa atin, mga puting-puti na sila. Yan, sobrang tatapang nila, early maturing, mga mid to high na puti, ang lalaki ng palong. Yan yan ang mga palatandaan ng matataas na dugo. Hindi normal ang kanilang palong mga kabrid, sobrang lalaki. Ayan, so naantay lang natin ang tamang pagkakataon. So pwede na natin yung bawasan kasi hindi na siya makakita kabrid. Ito rin tumumba na rin. Ayan, magagandang gawing broodcock yan kasi ang taas na ng antas ng pagka ng pagka
sinasabi nilang white kilso. Sa palong ako tumitingin pagdating sa yung ratio ng kanilang linyada. So pag makikita kong matataas ang palong, malalaki ang palong, na over siya, sobrang bigat na sa ulo nila, yan ang magagandang gamitin. Huwag lang natin babawasan or bawasan natin konti lang para po yung sabi nga natin na sa inbreeding ang pagpe-preserve ng gusto nating manok o linyada. Halimbawa itong isang ito na gustong-gusto mo talaga siya, napakabait or something, may nakita kang pasok sa panlasa mo, sa kagustuhan mo, maaari mo siyang i-preserve na gusto mong dumami ang ganyang lahi sa pamamagitan po ng pag-i-inbreeding. Pag-i-inbreeding, yan ang talagang sigurado talaga yan. Although mahabang proseso ang paggaganyan, kagaya sa akin, umabot ng halos 5 taon na pabalik-balik bago ako nakapagpalabas ng ganyan na puti, mga kabrid. So nakita ko rin sa inyo po, mga kabrid, ang mga nakatali natin. Ayan, yung ating bulik na tayong-tayo yung buntot, payungan daw ito. Tapos ito yung may halo na natin na sweater. So dahil ayaw ko ng hindi sa ayaw ko hindi sa kapabilidad ng aking backyard, mga kabrid, hindi ko maipapaayos ang manok na may linyadang sweater, mga kabrid. So ayan, kasi ang backyard ko hindi pang sweater. Mga kabrid, alam ko ang mga kailangan ng linyadang manok na sweater. So dahil hindi natin kaya bigay, yun ang inaalis natin, mga kabrid. So ayan, 1/2 na kilso, 1/2 hatch, 1/2 kilso, mga kabrid. So 1/2 white kilso. Tapos ito naman ang ayan, dahil blue leg siya, may linyada siyang kilso, mga kabrid. So sa parang parang 3/4 na hatch, 1/4 na kilso, mga kabrid. So ayan, naglugo na yan siya, nagpalit na ng lawi, mga kabrid. Tapos ito naman yung bulik natin, mga kabrid. Half naman ito sa lemon, mga kabrid. Lemon na inahin, Boston sweater na na lalaking manok. So ayan ang kinalabasan. Ang inahin natin ay bulik. Ang tatay natin is pula na medyo malinaw, itim ang tahid. So ayan siya, ang kinalabasan. Mahaba ang binti, maiksi yung paa. So ayan, yun naman yung isa natin. So hanggang dito na lang. Update lang po ito sa pang-araw-araw na sitwasyon, sa kung ano man ang kapabilidad ng ating backyard na may lathala. Ito lang ang ginagawa ko. Patuloy na pagpapakita ng malulusog na manok dito sa ating munting backyard, mga kabrid. Thank you and God bless po sa inyong lahat, mga kabrid.